ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, isa akong OFW sa Middle East at matagal na rin po akong nagtatrabaho dito. Itago mo na lamang ako sa pangalang Inday. Dito sa bansa kung saan ay baon ko ang mga pangarap ko para sa pamilya ko. Nakatagpo ako ng pag-ibig. Tawagin natin siya sa pangalang Dodong. Naging masaya naman ang relasyon namin. Lumipas ang unang taon, pangalawa hanggang sa umabot kami ng 3 taon na maayos ang pagsasama. Pero pagdating ng taong 2024 ay biglang nagpaalam si Dodong sa akin. Mag-i-exit na raw siya at uuwi na ng Pilipinas. Nagulat ako at nabigla sa naging desisyon niya. Pero kahit masakit, alam kong wala akong magagawa. Hindi ko saklaw ang buhay niya dahil sa katotohanang may pamilyang naghihintay sa kanya sa Pilipinas. Malungkot ako pero tinanggap ko. Noong June 2024 ang flight ni Dodong. Sa mga huling araw na magkasama kami. Lalo na noong papunta na kami sa airport at nasa loob kami ng sasakyan. Napakabigat sa dibdib, Papa Dudut. Pigil na pigil ko ang pag-iyak ko sa harapan niya. Ayaw kong makita niya akong mahina. Pero noong makarating na ako sa pinagtatrabahuhan ko, pagkababa ng sasakyan ay doon na bumuhos sa mga luha ko. Doon ako humaguluhol ng iyak na parang bata. Ang sakit-sakit. Kasi sa isipan ko ay yun na ang huling pagkikita namin ni Dodong. Hanggang sa lumipas sa mga buwan. Paminsan-minsan ay nagkaka-chat pa rin kami habang nandun siya sa Pilipinas kasama ang pamilya niya. Nerespeto ko ang oras niya para sa kanila. Ngunit sumapit ang buwan ng Agosto. Tumawag sa akin ang isang kasamahan ni Dodong sa trabaho para mag-order ng kakanin. Habang nag-uusap kami ay bigla niyang sinabing, Inday, 90 days lang ang bakasyon ni Dodong . Nagulat ako. Ang alam ko kasi ay final exit na siya. Pero giit ng kasamahan niya na bakasyon lang daw talaga. Akala ko ay nagbibiro lamang siya pero dahil nagkaroon na ako ng duda, lakas loob kong tinanong ang manager ni Dodong kung ano ang katotohanan. Agad namang nag-send ang manager ng form na may pirma ni Dodong at doon ay nakalagay na final exit. Dahil doon ay naging kampante ako. Naisip ko na nagbibiro lang talaga ang katrabaho niya. Dumating ang Setyembre. Sabi ko sa sarili ko kung 90 days lang ang bakasyon niya. Dapat ngayong buwan ang balik niya dito.
Kami mga babae malakas ang kutob namin, Papa Dudut, at madalas ay hindi sumasablay ang instinct namin. Palagi ko siyang kachat sa WhatsApp pero hindi ko man lang naisipang i-dial ang number niya. Hanggang sa isang araw ay nagpahiwatig ang isang kaibigan. Ang sabi niya ay baka raw bumalik na si Dodong at itinatago lang sa akin. Yun na pala ang usap-usapan ng lahat doon pero ako na jowa, walang kalam-alam. Ayaw magsalita ng mga tropa dahil natatakot silang magalit ako. Bukod doon, nagbilin din pala si Dodong sa manager niya na huwag sasabihin sa akin na babalik siya at hindi naman talaga siya nag-exit. Noong Oktubre, grabe na ang duda at overthinking ko. Panay ang tanong ko kay Dodong kung mag-apply ba siya ulit pero ang sagot niya lang sa akin ay hindi pa. Malapit na o kaya ay soon pero iba talaga ang bulong ng puso ko. Ramdam ko na nandito siya. Sa katagalan ng pagtatanong ko sa wakas ay umamin din siya. Oo, nakabalik na siya pero sa ibang kumpanya na raw at doon sa Jeddah na malayo sa akin. Kaya hindi raw siya makakauwi kaagad. Pero plano niya sa darating na holiday dahil may 4 o 5 araw na walang pasok. Kabisado naman daw niya ang daan papunta sa akin at hindi niya yon malilimutan. Naging masaya na malungkot ako. Masaya dahil nandito na siya muli pero malungkot kasi malayo kami sa isa't isa. Pero hindi pa rin natapos sa mga bulong-bulungan. May mga nagsasabing malapit lang daw si Dodong. Nakikiramdam lang sa paligid. Isang araw, Papa Dudut, nakita ko sa post ng kasamahan ni Dodong ang mga larawan nila sa isang clean-up drive sa isang Filipino community dito. At ang lugar na yon, Papa Dudut, napakalapit lang sa tinitirhan ko. Doon ako nagsimulang magtampo. Natural na inis at nagalit ako. Bakit kailangan niyang magsinungaling sa akin? Nawalan ako ng gana kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko deserve na pagsinungalingan. Alam ni Dodong na sa lahat ng pagkakataon ay siya ang palagi kong inuuna. Patuloy ang paglipas ng mga araw hanggang sa malapit nang sumapit ang karawan ni Dodong. Medyo hindi kami okay dahil sa nangyari. Gabi-gabi akong umiiyak, ang hirap kasing tanggapin. Na ang taong minahal mo, pinagkatiwalaan mo at nirespeto mo ng husto ay nagagawa kang pagsinungalingan sa hindi mo malamang kadahilanan. Isang araw bago ang birthday niya, nag-chat siya sa akin. Birthday ko na bukas. Kung hindi tayo magiging okay, kalimutan mo na lang ang birthday ko. Naantig naman ang puso ko sa mga sinabi niya. Dahil mahal ko, pinairal ko naman ang pangunawa para lang maging maayos kami. Pero kahit okay na kami, hindi niya pa rin sinasabi kung saang lugar talaga siya nagtatrabaho. Sa kabila ng lahat, sa bawat araw na magka-chat kami, sinasabi ko sa kanya na anytime na gusto niyang umuwi, bukas ang pinto ko para sa kanya. Tinanggap ko siya sa kabila ng sakit. Sumapit ang February 2025. Sabi ni Dodong sa akin, Papa Dudut, ay pupuntahan niya ako dahil may mga kasama siyang uuwi sa accommodation ng kumpanya nila na malapit sa akin. Sobrang excited ako. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil 8 buwan kaming hindi nagkita. Kasama na doon ang 90 days na bakasyon niya sa Pilipinas. May inuupahan kasi kaming bahay dito, Papa Dudut. Doon ako nauwi at nagpapahinga kapag off ko sa trabaho. Nang dumating si Dodong at pagbukas ko ng pintuan ay nakita ko sa mukha niya ang hiya. Nakangiti siya na parang nahihiya sa akin. Walang paliwanag o eksaminasyon tungkol sa mga kasinungalingan niya. Hindi ko na hiningi yon. Tinanggap ko siya ng buong buo at naging maayos muli ang relasyon namin. Mula noon ay palagi na siyang umuwi sa bahay. Halos 3 beses sa isang linggo dahil halos 1 oras lang naman pala ang biyahe mula sa workplace niya papunta sa akin. Naging masaya kami. Inaasikaso ko siya ng mabuti. Wala kaming naging problema dahil lahat ng bagay ay inuunawa ko hanggat kaya ko. Maiwasan lang ang away. Nakatapos na naman si Dodong ng kontrata dahil yearly naman ang uwi niya. Kaya nitong Oktubre 2025, papalik na naman siya sa Pilipinas para magbakasyon. Gaya ng dati, nalungkot ako dahil mag-isa na naman ako.
Pero inisip ko na lamang na 45 days lang naman ang bakasyon niya ngayon. Isang linggo bago ang flight niya ay hindi na siya umuwi sa akin dahil marami raw siyang dapat ihanda at asikasuhin na gamit. Inunawa ko lang yon kahit may kaunting tampo sa puso ko. Sabi ko na lang ay babalik naman siya. Habang nasa Pilipinas siya ay hindi kami nag-uusap o nagkaka-chat. Gustuhin ko man siyang kausapin ay mas pinili kong unawain at irespeto ang oras niya para sa pamilya niya doon, Papa Dudut. Samantala noong Disyembre, pabalik na si Dodong dito sa Middle East, pero kakaiba ang nararamdaman ko. Hindi ako excited. Alam na alam ko na kasi ang mangyayari at alam kong masasaktan lang akong muli. At hindi nga ako nagkamali. Dumating siya rito nang hindi man lang nagpaparamdam o nagsasabi sa akin na nakarating na siya. Para bang wala siyang jowa na naghihintay sa kanya. Palagi naman siyang ganyan kada taon at palagi ko ring inuunawa. Ako pa ang unang nagchat-chat sa kanya para itanong kung nakarating na ba siya. Saka lang siya nag-reply ng oo, nakarating na ako. Nang tanungin ko kung kailan siya pupunta sa akin, ang sagot niya ay hindi na muna, Inday. Marami pa akong dapat na unahin at asikasuhin. Masakit yon, Papa Dudut, ramdam na ramdam ko na hindi talaga ako kasama sa mga priority ni Dodong. Pero dahil mahal ko siya, pinaiiral ko na naman ang sobrang pangunawa para lamang maiwasan ang pagtatalo. Dumating ang oras na nagkasakit si Dodong. Sabi ko sa kanya ay umuwi muna siya sa bahay para maipahilot ko siya at makainom ng gamot. Umuwi naman siya pero ramdam ko na parang napilitan lang talaga siya. Deadma ko na lang ulit. Wag lang kaming mag-away. Noong Pasko at bagong taon ay nagkasama naman kami sa bahay. Pagdating ng January 2026 na assign si Dodong sa mas malayong lugar. Mga 2.5 oras ang biyahe papunta sa akin. Kaya sinabi niya na hindi na muna siya madalas makakauwi. Inunawa ko naman yon. Pero noong mismong birthday ko ng January, umuwi siya at naidaos naman namin ang okasyon ng masaya kasama ang mga katrabaho niya at mga kaibigan namin. Pagkatapos noon ay bumalik na naman siya sa assignment niya. Tuloy ang buhay, maayos naman kaming nagkaka-chat at nagkakausap. Noong February, umuwi muli si Dodong. Okay naman kami pero may napansin ako sa kanya. Ang cellphone niya dala-dala niya kahit sa loob ng banyo. Kahit napansin ko yon, ay hindi ko binigyan ng masamang kahulugan. May narinig pa nga akong kinausap niya sa banyo pero hindi ko naintindihan dahil nasa sala lamang ako. Iniisip ko na lamang na baka tungkol sa trabaho dahil madalas naman siyang tawagan ng mga katrabaho niya. Napansin ko na rin na hindi niya na basta-basta nilalapag ang cellphone niya. Kung ilapag man niya, nakataob ito. Inahayaan ko lang at hindi pa rin ako nagdududa. Kasi kapag magkasama kami wala naman siyang natatanggap na kakaibang tawag bukod sa asawa niya sa Pilipinas. Pero nang sumapit ang Ramadan, biglang naging malamig si Dodong. Hindi na siya nag-a-update, madalang nang tumawag at hindi na agad nag-reply sa mga chat ko. Siyempre napansin ko yon. Doon ako nagsimulang maghanap ng update niya. Minsan naiirita na ako dahil para akong walang kwentang jowa basta na lamang siyang aalis nang hindi nagpapaalam. At kapag ako ang tumatawag ay saka ko lang malalaman na nasa biyahe pala siya dahil may pupuntahan. Isang Huwebes ng gabi matapos ang trabaho ko. Akala ko ay nasa loob lamang siya ng kwarto niya sa camp dahil nag-send siya ng picture na nagkakape siya. Pero pagkatapos noon ay umalis pala siya kasama ang mga katrabaho niya. Nang hindi nagsasabi sa akin. Kaya nung tumawag ako nasa biyahe na naman sila papunta sa mall para mamili. Nainis na ako noon dahil nararamdaman ko na parang sobra na ang pambabaliwala niya sa akin. Pinalampas ko pa rin yon, Papa Dudut. Kinabukasan Biyernes kachat ko siya ng umaga. Pero bandang 10:30 AM nang tumawag ako, nasa biyahe na naman siya nang hindi nagpapaalam. Natural ay nagtanong na ako. Dodong, saan ka pupunta? Ang sagot niya, bibili lang daw siya ng sabon at plato.
pero ramdam kong hindi totoo. Sabi ko sa kanya ay huwag niyang ibaba ang tawag dahil alam kong nagsisinungaling siya. Pero pinatayan niya pa rin ako ng telepono. Pinalipas ko na naman ang araw pero hindi na ako okay. Ang sakit-sakit na. Sumapit ang isa pang Biyernes. Sabi niya ay umagang-umaga pa lang ay maglilipat sila ng kwarto sa loob ng Aramco camp. Kachat ko siya noong una hanggang sa hindi na siya nagre-reply. Akala ko ay nakatulog siya dahil maaga siyang nagising para maglipat. Bandang 11:45 a.m., naisipan ko na baka lunchtime na nila at gising na siya. Kaya tinawagan ko para ipaalala na kumain. Pagkatawag ko nasa biyahe na naman siya, Papa Dudut. Doon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko, ramdam ko na may kakaiba talaga. Pero dahil wala akong matibay na ebidensya, idinaan ko na lamang sa inis. Tinatanong ko kung saan siya papunta, ang sagot lamang niya ay ikot-ikot lang at ayaw niyang sabihin ang totoo. Sa galit ko ay sinabi ko na magagalit talaga ako kapag hindi siya nagsabi ng totoo. Hindi na siya nagsalita pa. Hanggang sa pinatayan na naman niya ako ng tawag. Ilang beses kong denial pero kinakancel niya ang lahat. Sobrang nasaktan ako sa ginawa niya. Kaya nagchat ako sa kanya na sabi ko i-block mo na lang ako sa lahat para hindi ko na magawa pang makontak siya at hindi na siya mahirapang magsinungaling. Agad kong tinawagan ang manager ni Dodong dahil kaibigan din naman namin siya para lamang mailabas ko ang sama ng loob ko. Iyak ako ng iyak habang kausap siya dahil ramdam na ramdam ko ang pagbabago ni Dodong. Sabi pa nga ng manager niya sa akin ay napakaswerte raw ni Dodong sa akin dahil 1 in a million ang katulad ko. Bibihira na raw ang babaeng kahit iwanan mo at hindi mo nabantayan ay sigurado kang hindi magloloko. Malaga pa at nagmamahal ng tunay. Kinagabihan na sin lang ni Dodong ang mensahe ko pero walang reply. Lumipas nga ang Sabado, Linggo hanggang Lunes walang paramdam si Dodong. Dahil hindi ko na matiis ang pananahimik niya, nagchat ako na kung maaari mag-usap kami at umuwi siya sa bahay. Nag-reply naman siya at sinabing oo naman, sige uuwi ako para makapag-usap tayo. Huwebes ng gabi nang umuwi si Dodong. Nagapunan kaming dalawa at noong makapagpahinga na kami ay kinausap ko siya. Tinabihan ko siya sa sofa habang nakaupo siya. Sabi ko ay aayusin pa ba natin itong relasyon natin? Nagulat ako sa naging sagot niya, Papa Dudut. Hindi na Inday. Maghiwalay na lang tayo. Okay na to para wala nang isipin pa. Natural ay hindi ko matanggap ang halos 5 taon naming pagsasama. Ganon na lamang kadali para kay Dodong na bitawan yon. Inulit-ulit ko pang magtanong kung sigurado na ba siya pero ayaw niya talaga. Pakiusap Dodong, kahit isa pang pagkakataon. Ayusin natin ang relasyon natin. Mahal kita at ayoko namang mawala na parang bulalang ang alaalang binuo natin sa loob ng 5 taon. Ang sabi ko, Papa Dudut. Halos lumuhod ako sa kanya ng mga sandaling yon. Nagmamakaawa na muli niya akong ambunan kahit na isang patak lang ng pagmamahal. Nakatingin lang siya sa akin noon, akala ko ay wala na talagang pag-asa. Pero mamayang kaunti ay sinabi niya sa akin na sige, titignan ko. Matipid ang sagot niya pero kahit papaano ay nagbigay yon ng kaunting pag-asa sa akin. Mamayang kaunti ay nakita ko nakatulog si Dodong habang kinakausap ko siya. Kaya minabuti ko na lamang na hayaan muna siyang matulog, Papa Dudut. At pinalipat ko siya sa kwarto. Hindi ako makaiyak kahit gustong gusto ko. Hindi rin ako makatulog. Nakaupo lang ako sa tabi ni Dodong habang malalim ang iniisip. Tulala ang sakit-sakit sa damdamin, Papa Dudut. Nung maramdaman ni Dodong na wala ako sa tabi niya, nagising siya. Nakita niya ako nakaupo lang kaya hinila niya ako at niyakap para patulugin. Kinabukasan nakala ko ay okay na kami pero hindi pa rin pala. Imbes na makipaghiwalay, cool off muna ang hinihingi niya. Kaso hindi ako naniniwala sa cool off dahil para sa akin ay pareho lang din yon ng paghihiwalay. Doon ako naiyak ng husto. Sabi ko sa kanya kung pwede isang huling yakap na lamang. Niyakap ako ni Dodong ng mahigpit at lalo ako naiyak.
Pagkatapos noon ay pumasok ako sa kwarto at kinuha ko ang mga damit niya sa cabinet. Habang inaalis ko ang mga damit niya sa hanger at tinutupi ang mga ito, walang tigil ang pag-agos ng mga luha ko. Nakita ko ni Dodong, lumapit siya, nagsorry at niyakap ako hanggang sa kumalma ako. Sinabi niya na wala pa siyang mapaglalagyan ng mga damit niya ngayon kaya kung pupwede sa darating na holiday na lamang niya kukunin. Hinayaan ko na muna ang mga gamit niya sa bahay bago siya tuluyang umalis. Hinatid niya muna ako sa trabaho ko. Pero sinabi niya sa akin na mga katagang tulad ng dati kong sinasabi sa iyo, kabisado ko ang puntahan ng lugar mo. Magkikita pa rin tayo at hindi na mawawala yon. At yon ang pinagkapitan ko, Papa Dudut. Umasa pa rin ako ang marupukong puso kahit nahiwalay na ang label namin. Samantala umuwi nga si Dodong noong holiday gabi ng Huwebes at doon, Papa Dudut, ay kinausap niya ako. Gusto kong subukan ulit, Inday. Baka mag-workout ulit, aniya. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay napatango ako at nakaramdam ng kasiyahan ang puso ko. Nang gabing yon, may nangyaring romansa sa pagitan namin ni Dodong. Para kong uhaw na uhaw sa kanya ng gabing yon. Habang siya'y patuloy na binubulong niya sa tenga ko na handa niya ulit akong mahalin. Parang lumulutang ako sa alapaap ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Akala ko talaga ay babalik na kami sa normal. Pero kinabukasan, Biyernes, bumalik siya sa accommodation ng kumpanya nila. Nung nandun na siya, magka-chat kami noong tanghali. Sabi niya hindi raw siya naglalaro ng mahjong dahil kompleto naman ang mga naglalaro doon. Pero bandang 2 p.m. biglang wala ng reply ang mga mensahe ko at wala ng koneksyon sa WhatsApp. Hindi na di-deliver ang mga chat ko sa kanya. Hinayaan ko lang muna hanggang sa sumapit ang gabi pero wala pa ring paramdam. Tinawagan ko ang kasamahan niya kung nandun ba si Dodong sa accommodation pero ang sabi wala raw doon. At nagkayaan daw silang kumain pero hinihintay pa nila si Dodong dahil hindi nila alam kung nasaan ito. Tinatawagan ko rin ang manager nila pero ganoon din ang sagot. Bandang 9 p.m. na noong matanggap ni Dodong ang lahat ng chat ko. Ang sabi niya ay nasa Alcobar daw sila at nagkayaang kumain. Nag-send pa siya ng picture kasama ang mga katrabaho niya para mapatunayan ito. Sabado ng umaga nag-send muli si Dodong ng picture na tulog pa ang mga kasamahan niya at humihingi ng pasensya dahil napadami raw ang inom niya kagabi. Pagkatapos noon ay dumaan si Dodong sa akin para ihatid ang chocolate na ipinabili ko bago siya bumiyahe pabalik sa workplace niya. Lumipas na naman ang mga araw. Unti-unting nakakaramdam na talaga ako ng hindi maganda. Pero binabaliwala ko muna dahil nauwi pa naman si Dodong at okay naman kami. Nagpapadala pa siya ng picture kapag papasok siya sa trabaho sa umaga na may kasamang good morning. Kapag tanghali, nagpapadala ng picture na nagpapahinga siya at sa gabi naman ay picture habang nagtitreadmill. Ganon ang takbo ng buhay namin sa loob ng halos 3 linggo. Pero bigla na namang nawala ang lahat ng yon. Naging madalang ang reply niya sa chat at hindi na siya makatawag dahil hindi niya pa rin ako tinatanggal sa blacklist niya sa WhatsApp. Ganon siya katigas. Nang tanungin ko kung bakit ayaw niya akong i-unblock, ang sagot niya ay ayaw niya raw maging tensyonado ang araw-araw niya. Napaisip ako. Para pala sa kanya ay naging toxic ako. Alam ko sa sarili ko na hindi ako ganon. Pero kaya pala ayaw niya akong i-unblock dahil may ginagawa na siyang kalokohan sa likod ko. Bagamat hindi ko pa alam ang buong katotohanan noon, kaya nagpapakita pa rin ako ng pangunawa. Noong April 9 ang huling uwi ni Dodong sa akin. Huwebes yon at naglalaro siya ng pusoy sa bahay. Pagdating ng Biyernes ng umaga bandang 11 a.m., bumaba si Dodong dala ang cellphone niya. Ang buong akala ko ay tumawag lamang siya sa asawa niya sa Pilipinas pero may kakaiba na namang ramdam ang puso ko. Pagkatapos ng laro nila, tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya at saan siya pumunta. Mahina lang ang sagot niya. Tumawag ako sa asawa ko. Ramdam kong hindi totoo pero muli ay idinedma ko na naman ang mga napapansin ko. Pagkatapos ng araw na yon ay bumalik si Dodong sa workplace niya at doon na biglang nagbago ang lahat. Halos wala ng chat as in
Wala talaga. Minsan sinisin lang niya ako at kung mag-reply man siya sa mga chat ko kinabukasan na. Pero hindi na ako makapagreklamo o makipaghiwalay kasi ang katotohanan, hiwalay na kami. Pero ang nakakalito ay nauwi pa rin siya sa bahay at may nangyayari pa rin sa aming madalas kapag magkasama kami. Noong April 24, hindi ako nag-off sa trabaho dahil hindi naman umuwi si Dodong. Magka-chat lang kami pero madalang lang. Kapag sumasapit ang Biyernes, may ilang pagkakataon na talagang wala siyang chat at deadma lang ang mga mensahe ko sa kanya. Noong May 1, nag-chat siya noong umaga ng saglit lang. Isang beses lang yata. Pagkatapos noon ay naligo kami sa dagat kasama ang mga kaibigan ko. Ang buong akala ko ay nasa accommodation lang si Dodong at nagpapahinga dahil hindi naman siya umuwi sa akin. Hanggang sa sumabit ang May 8, may usapan kami na pupunta kami sa isang birthday party. Noong tinanong ko siya noong umaga kung uuwi ba siya, ang sagot niya ay alanganin Inday dahil under maintenance ang sasakyan pero yayain ko ang kasama ko sa trabaho para makapunta dyan. Noong hapon, nag-chat akong muli para i-confirm kung matutuloy sila. Pero ang sagot niya ay hindi, alanganin Inday, maraming work. Nalungkot ako, pero ano ang magagawa ko? Trabaho niya yun eh. Kaya noong Biyernes natuloy akong mag-isa sa birthday party. Tumawag ang isang kasamahan ni Dodong sa trabaho at sinabing dadaan daw siya sa party bago pumunta sa destinasyon niya. Inasikaso ko ang kasamahan ni Dodong, pinakain ko siya. Pagkatapos kumain ay biglang sinabi ng kasamahan niya sa akin na hindi kayata nagti-TikTok. Doon ko naisip na mag-TikTok na nga. At sinabi niyang i-follow ko raw ang account niya. Sabi ko sige. Umalis ang kasamahan ni Dodong at padala ko pa siya ng mga ulam para sana kay Dodong. Pagka-uwi ko sa bahay, binuksan ko ang TikTok at hinanap ko ang account ng kasamahan niya. Doon ko nakita ang isang video na kuha noong April 24 na nasa Alcobar sila, kasama si Dodong. Naisip ko bigla na nasa Alcobar siya noong araw na yon pero hindi man lang siya nag-abalang umuwi o dumaan sa akin. Nasaktan ako. At ang mas matindi, nakita ko pa ang isang video kung saan ay nagmamaneho si Dodong. Narinig ko mismo ang boses niya sa video na kuha noong May 1. Nasa Alcobar na naman sila ng araw na yon. Pero hindi pa rin siya umuwi sa akin. Sobrang sakit ang nararamdaman ko, Papa Dudut. Ang buong akala ko kasi malayo ang pinagtatrabahuhan niya at napagod siya. Kaya hindi siya nakakauwi sa akin pero ang totoo pala, mas malayo pa ang nararating niya kapag iba ang mga nakakasama niya. Nakita ko rin na ang kasamahan niya sa trabaho na nakasama niya noong May 1 ay nasa isang resort. Pero wala si Dodong sa mismong video. Doon ko napagtagpi-tagpi ang lahat. Iba ang pinuntahan ni Dodong noong araw na yon. Napakasakit, Papa Dudut, dahil kinapitan ko ang mga huling salita ni Dodong na uuwi pa naman siya at magkikita pa rin kami. Natotoo naman noong una pero bigla na lang nagbago ang lahat. Hindi na siya umuwi at mas malayo na ang pinupuntahan niya ngayon. Noong Sabado, nagmensahe si Dodong para magpasalamat sa pinadala kong ulam. Nag-send pa siya ng picture habang kumakain sila. Nag-reply ako at nakiusap na kung pwede sana kaming mag-usap dahil may napakahalaga akong sasabihin. Gusto ko sanang idaan sa tawag pero hindi ako makatawag dahil nakablock pa rin ako. At ayaw niya rin naman akong tawagan. Tinanong ni Dodong kung ano ang sasabihin ko. Doon ko na nga ibinuhos ang lahat ng hinanakit ko. Sinabi ko na nakita ko ang mga video noong April 24 at May 1 na hindi siya nauwi sa akin. Pero mas malayo pa ang narating niya. Humingi lang siya ng pasensya. Kaya tinanong ko siya ng diretso. Gusto mo pa ba talagang umuwi rito sa akin? Ang sagot niya, kapag may pagkakataon ay uuwi naman ako. Sabi ko sige, antayin ko. Ang naging reply niya lang ay Inshallah, na parang nangiinis lang ang dating sa akin. Sinabi ko sa kanya na kaya ko siya tinatanong ay dahil sayang ang ibinabayad sa upa ng bahay kung hindi naman siya umuwi doon. At ang naging sagot niya, Papa Dudut, ay
isang saksak sa puso ko. I-dispose na lang siguro natin. Ibig sabihin ay bitawan na ang bahay. Sobrang nasaktan ako, Papa Dudut. Paulit-ulit na lang ang sakit. Hindi ko alam kung paano ko kinakaya ang lahat ng iyon at kung gaano kahaba ang tinitiis ko bago ko tuluyang napagtanto na wala na talaga kaming pag-asa ni Dodong. Sa sagot niya na bitawan na ang bahay, alam ko na ayaw na talaga niyang umuwi dito. Ang sakit dahil pinapaasa niya ako at sa tingin ko naman ay deserve ko ring sabihan ng katotohanan kesa sa ganitong paraan. At mas nadagdagan pa ang sakit dahil sa nalaman ko mula sa isang kaibigan na tumawag sa akin dahil sa malasakit. Ang sabi niya, Inday, may ibang babae na si Dodong. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa iyo. Kaagad dahil nag-iisip pa ako. Alam kong masasaktan ka pero hindi na kaya ng konsensya ko. Nakita ko kung gaano ka kabuti sa amin, napakaganda ng pakikisama mo sa tuwing napapasyal kami sa inyo. Hindi namin kayang makita na niloloko ka lang ni Dodong. Pero hindi rin namin kayang pagsabihan si Dodong dahil kaibigan din namin siya at desisyon niya yan sa buhay niya. Ayon pa sa kaibigan namin, may babae si Dodong na ipinamimili niya pa ng gamit sa bahay tulad ng rice cooker, grocery at iba pa. Kaso nalaman agad ni Dodong na papalit-palit pala ng lalaki ang babaeng yon. Kaya na-disappoint si Dodong at hindi sila naging okay. Kaya naman pala umuwi pa siya sa akin ng mga panahong yon at nakipagbalikan pa nga dahil pala yon sa nabigo siya sa bagong babae niya. Grabe ang pag-iyak ko, Papa Dudut. Wala man akong hawak na matibay na ebidensya noong una sa mga nakikita kong kakaiba sa kilos niya, pero tama ang hinala ng puso ko. At mas masakit dahil may nagpatunay na ng katotohanan. Mas masakit pa rito. Imbes na tumigil na siya noong nalaman niyang hindi pala okay ang unang ipinalit niya sa akin, naganap pa pala siya muli ng iba. Alam kong may bago na naman siyang babae kaya madalas na siya sa lugar na pasyala ng mga Pinoy dito sa Middle East. Lahat ng nalaman ko ay sinabi ko kay Dodong sa chat. Umaasa ako na kahit isang salitang sorry man lang ay marinig ko mula sa kanya para maibsan kahit papaano ang sakit na nararamdaman ko. Pero wala talaga, Papa Dudut. Nasin lang niya ang mensahe ko. Kahit isang reply ay walang dumating. Lumipas ang 2 araw na wala akong tulog at walang kain. Dahil doon ay nagkasakit ako at naospital. Natural lang sigurong mangyari yon sa isang babaeng walang ibang ginawa kundi ang mahalin at alaga ng lalaking pinili niya, pero huli niloko pa rin. Noong medyo okay na ang pakiramdam ko, nag-send ako ng huling mensahe kay Dodong. Sabi ko ay minahal kita simula sa umpisa at yan ay alam na alam mo. Ginawa ko ang lahat para maging masaya tayo. Binigyan pa kita ng second chance, pero anong ginawa mo? Binaliwala mo ako. Hindi mo nakita ang halaga ko at naabuso mo pa ang pagmamahal ko. Hiwalay na tayo, malaya ka na sa lahat ng gagawin mo. Ingat, salamat at paalam. Nasin lang ulit ito ni Dodong, pero noong kinahapunan ay bigla siyang nag-reply ng lyrics ng isang kanta. Paalam na Inday, masakit isipin na kahit nagmamahalan pa, puso't isipan ay magkaiba. Maaaring hindi lang laan sa isa't isa. Yan ang naging sagot ni Dodong na halatang kinuha lang sa isang tula o Wattpad story o lyrics. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung matutuwa ba ako o maiinis, pero wala na rin akong sinabi pa kundi ingat ka. At tinanong ko sa kanya kung kailan niya kukunin ang mga damit niya. Ang sagot niya ay darating na holiday daw. At dito ko natatapusin ang lahat sa amin ni Dodong. Bago ko sana tapusin ang sulat ko, Papa Dudut, ipahatid mo kay Dodong ang aking mensahe sa kanya. Alam kong mapapakinggan niya ito dahil nakasubscribe siya sa channel mo at gabi-gabing nakikinig yon sa kwento mo. Para sa iyo, Dodong. Hindi ko pinagsisisihan na nakilala kita at minahal ng totoo. Sa kabila ng sakit na ipinaranas mo sa akin ay hindi ko makuha na gantihan ka.
Nanatili ang respeto ko sa sarili ko. Kahit na hindi ko yun nakita sa iyo sa ginawa mong panluloko. Hindi na tayo pabata, Dodong, naiintindihan ko na minsan ay naghahanap ka ng babae para mapunan ang pagkukulang ng asawa mo. Dahil malayo kayo sa isa't isa. Pero yung paulit-ulit kang magloloko, hindi na mabuti yon. Lalong-lalo na para sa asawa mo. Huwag mong hayaan na tuluyang masira ang pamilya mo dahil lang sa hindi ka makontento. Isipin mo ang sasabihin ng mga anak mo kapag nalaman nilang muli ang mga ginagawa mo. Dodong, alam ko naman na hindi ka masamang tao. Naging mahina ka lang talaga sa tukso. Pero hindi yon sapat na dahilan para palagi mo lang bigyan ng satisfaction ang pangsarili mong kaligayahan. Kahit alam mo may matinding masasaktan. Huwag mong hintayin na buhay o mas malaking trahedya ang maging kapalit ng panluloko mo bago ka matauhan. Habang hindi pa huli ang lahat, sana'y maisip mo na baguhin ang pagiging babaero mo. Dahil hindi mo naman yan ikakagwapo. Bagkos ay nasisira lang ang pagtingin ng mga taong nakakakilala at nakakaalam sa mga ginagawa mo. Huwag mong hayaan na mabawasan ang respeto ng tao sa iyo, lalo na ng asawa at mga anak mo para lang sa panandaliang laman. Dodong, kahit ayaw mo na sa akin, kahit sobrang sakit ng ginawa mo, hangad ko pa rin naman ang kabutihan mo. Yung sakit na idinulot mo sa buhay ko ay sisikapin kong magpakatatag at kayanin ang lahat kahit na hindi na tayo. Yung pagmamahal ko sa iyo, mananatili yon sa isang sulok ng puso ko kasi naging totoo ako. Lahat ng damit mo at mga gamit na galing sa akin, ingatan mo sana. Dodong, yun na lang ang magiging alaala ko sa iyo. Yun lang ang mensahe ko sa kanya, Papa Dudut. Muli hanggang dito na lamang, salamat ng marami, God bless and more power sa programa mo. Lubos na gumagalang, Inday. Napakabigat sa dibdib at nakakatunaw ng puso ang pinagdaanan ni Inday. Bilang isang OFW, hindi na biro ang lungkot at pagod sa ibang bansa, tapos nadagdagan pa ng paulit-ulit at pagsisinungalin na may pagbabaliwala. Kahanga-hanga ang tatag at lawak at pangunawa na ipinakita niya sa loob ng 5 taon dahil hindi madaling ibigay ang lahat ng walang hinihintay na kapalit. Kaya lang masakit mang isipin. Ang labis na pagmamahal niya kay Dodong ay naging mitsa upang maabuso ang kanyang kabaitan. Naging bulag ang pag-ibig sa mga pulang bandila. At ang masakit na katotohanan ay ginawa lang siyang panakiputas o kanlungan ni Dodong sa tuwing nabibigo ito sa ibang babae. Ang huling tugon ni Dodong na idinaan pa sa lyrics ng kanta ay patunay lamang na kulang ito sa pananagutan at walang sapat na tapang na harapin ang totoong pinsalang idinulot niya sa emosyon ni Inday. Sa ngayon, ang pinakamahalagang hakbang para sa sarili ay ang yakapin ang proseso ng pagpapagaling ng buong katapangan. Sapat ng 5 taon ay binuhos para sa isang taong hindi marunong magpahalaga. Oras na para ang sarili naman ang unahin at alagaan. Huwag nang panghinayanganan ang inupahang bahay at ang mga gamit dahil ang pagbitaw sa mga pisikal na alaalang yon ang magiging simula ng totoong kapayapaan ng isipan. Karapat-dapat si Inday sa isang pag-ibig na hindi itinatago. Hindi kinakahiya at hindi nangangailangan ng pag-block sa social media para lamang makaiwas sa gulo. Ang pag-iyak at pagluluksa sa natapos na relasyon ay bahagi ng paghilom. Ngunit dapat ding baunin ang katotohanan ang pagpapalaya kay Dodong ay hindi pagkatalo, kundi isang panalo para sa sariling dignidad at hinaharap. Maraming pagninilay-nilay ang ibinibigay ng karanasang ito sa sinumang nagmamahal, partikular sa usapin ng pagtatakda ng hangganan sa pagitan ng pag-unawa at pagiging martir. Ipinapakita rito na ang instinct o kutob ng isang tao, lalo na kapag may kakaibang kinikilos na ang kapareha,
ay hindi dapat ipinagwawalang bahala dahil madalas itong nagsisilbing babala ng puso. Walang masama sa pagiging mapagmahal at mapagpatawad, ngunit kapag tiwala ay binuwag ng sunod-sunod na kasinungalingan, ang patuloy na pagkapit ay hindi na pagpapakita ng pagmamahal, kundi pag-ubos sa sariling halaga. Higit sa lahat ay ipinapaalala ng kwentong ito na ang panandaliang ligaya sa labas ng kasal o relasyon ay nagdudulot lamang ng napakamasalimuot na pinsala. Hindi lang sa taong nagmamahal ng tapat, kundi maging sa pamilyang naiiwan sa Pilipinas. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.